Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. At ngayon po ay pag-usapan natin yung proposed 4-day work week. No? At hihimayin natin ito sa simpleng Tagalog para mas madaling maintindihan ang epekto nito sa labor law. Okay, so ano po ba ang legal na epekto ng 4-day work week sa ating bansa? Dahil ito ay lumutang na naman itong proposal na to dahil sa gerang nangyayari sa gitnang silangan at yung epekto nito na patuloy yung pagtaas ng krudo at langis. At yan ay na-discuss na natin. So, balik tayo dun sa 4-day work week. Ano ang tawag dito sa batas? Sa ilalim po ng mga previous circular na nilabas ng Labor Department, ito po yung compressed work week. Okay? So sa ilalim po ng ating labor code at mga alituntunin na Department of Labor and Employment, ang 4-day work week ay tinatawag nating compressed work week. Paano po ba ito gumagana? At paano ang sistema rito? Ang ganito mangyayari dyan, imbis na pumasok ng 5 or 6 na araw ang mga empleyado, pagsasamahin ng oras sa loob ng 4 na araw na lamang. Ano naman ang kapalit doon? Haba yung oras ng trabaho kada araw. So, halimbawa, 10 hanggang 12 oras para mabuo pa rin ang required na 40 or 48 hours na trabaho sa isang linggo. So, nandoon pa din yung regular required hours of work per week, pero babawasan ng isang araw sa loob ng isang linggo, pero idadagdag doon sa working days. Okay? Pero anong epekto nito doon sa overtime pay? Ito ang pinaka-importanting legal na punto. Magkakaroon ng waiver dito. Kapag merong legal na compressed work week, hindi obligado ang kumpanya na magbayad ng overtime pay para sa ika-9 hanggang ika-12 oras ng trabaho sa loob ng araw na yon. Bakit? Dahil binayar na ito ng extra day off sa katapusan ng linggo. So dito, ang tanong naman dito uli, kailangan bang pumayag ang empleyado sa ganitong arrangement? O siyempre naman, kailangan pumayag ang empleyado. Hindi pwedeng pilitin ng kumpanya ang mga tao nang walang konsultasyon. Dapat merong kasunduan dyan, ang management at yung mga empleyado. At kung meron silang union, no, siyempre pag may union, merong collective bargaining agreement yan at dapat pag-usapan yan between the management and the union, yung organisasyon ng mga empleyado. At ang pangatlong epekto nito, tingnan natin, pagdating naman doon sa kalusugan at kaligtasan, yung health and safety. Siyempre kung 10 hanggang 12 oras ng trabaho, mas nakakapagod to sa parte ng mga empleyado. At kapag medyo tinamaan ang kalusugan yan, merong legal na pananagutan ng mga employers. Sa ilalim po ng batas, obligasyon pa rin ng boss na siguraduhin siyempre hindi magkakasakit o maaaksidente ang empleyado dahil sa sobrang pagod. So, kaya nga dapat meron niyang mga health insurance, no? At lahat ng health insurance na uri dapat maibigay diyan kasi kung ganyan ng working arrangement, mas nakakapagod diyan. Ngayon, kung mapapatunayang delikado ang mahabang oras para sa isang partikular na trabaho, pwedeng mapanagot ang kumpanya. Ngayon, ano yung pang-apat na legal na epekto nitong compressed work week? Dito papasok yung prinsipyo ng non-diminution of benefits. Bawal bawasan ang sahod. Meron tayong prinsipyo na tinatawag sa batas na yung binanggit ko na, non-diminution of
benefits. Ganito po yan. Ganito po ang rule dyan. Kahit 4 na araw na lang ang pasok, hindi pwedeng bawasan ng iyong buwanang sahod o mga dating benepisyo. Ngayon, para naman doon sa mga daily ang sistema ng pagbabayad ng sweldo, medyo may pagka-tricky to. Kung ang pasok mo ay naging 4 na araw na lang pero nabawasan ng kabuuang oras mo sa isang linggo, delete yung sahod. Diba? Delete yung sahod ng empleyado. Pero dapat siguraduhin ng kumpanya na ang kabuuang oras sa isang linggo ay pareho pa rin para hindi mabawasan yung take-home pay ng empleyado. Kawawa naman kasi kung magkakaroon ng compressed work week, pagkatapos ay nabawasan yung working hours per week ng empleyado, definitely kung per day yan, mababawasan yung take-home pay. So dapat hindi mangyari na mabawasan yung take-home pay ng empleyado. Siguraduhin dapat ng employer yan na walang bawas sa sweldo. Pagdating naman doon sa night differential, dahil mahaba ang shift, malaki ang chance na abutan ka ng gabi, no? Ang rule diyan ganito. Kahit naka 4-day work week ka, dapat pa ring bayaran ng 10% night shift differential para sa mga oras na pumatok sa night window. Yan po ay hindi pwedeng alisin ng employer. So, ano yung proseso dyan? Para maging legal yung compressed work week na yan. Hindi yan pwedeng sabihin lang ni boss na, oy, 4 na araw na lang tayo bukas, o sa isang linggo, mag-start na tayo, 4 days na lang tayo. Kailangan po yan ng konsultasyon. Mag-uusap po yung management at mga empleyado. So, hindi basta-basta pwedeng ipatupad dyan. Siyempre, sa lahat ng bagay, kailangan yung consent. So, kukuhanin mo yung consent ng mga empleyado. Tapos, kailangan ding i-report yan ng kumpanya sa Department of Labor na nag-adapt sila ng compressed work week para ma-monitor sila. Siyempre, ng DOLE. Okay? Paano yung mga kontrata? Siyempre, nagbago yung sistema. Yung kontrata dapat baguhin, no? Baguhin dapat yung handbook o kontrata para malinaw ang bagong schedule. So, kaya mo kinuha yung consent, nagkaroon ng consultation, nagkaroon ng agreement, nagkaroon ng bagong schedule, nagkaroon ng bagong sistema, babaguhin mo yung kontrata ngayon sa employment. Okay? So, kaya tandaan natin, hindi na kailangan ng bagong batas para gawin ito. Dahil may existing rules na ang DOLE. Pero tandaan ang trade-off. Magkakaroon ka nga ng extra day off at makakatipid ka sa pamasahe, pero kapalit nito ay mas mahabang oras ng trabaho kada araw nang walang overtime. Diba? Wala kang overtime pay. No? Hanggang mabuo mo yung weekly limit. Okay? So, maliwanag yan, ha? So, kung sakasakaling sasabihan kayo ng inyong mga employers na magkakaroon tayong compressed work week by next week, kailangan may konsultasyon. Hindi kagad pwedeng ipatupad yan. At pag nagkaroon ng consultation, dapat magbigay kayo ng consent. Pag nabigay ng consent, babaguhin ang schedule. Pero kung makaka-apekto yun sa employment contract at talagang magkakaroon ng major amendment or revision sa contract regarding the working schedule, babaguhin yung kontrata at kailangan magkaroon ulit ng pirma ng panibagong kontrata. So maliwanag yan, ha? At ang pakay naman kasi ng gobyerno dyan ay upang makatipid tayo sa pamasahe. Siyempre pag pumapasok ka sa opisina, andyan din yung traffic. At siyempre magkakape ka dyan pag break time, tanghalian, tapos merienda, tapos pag uwi mo, another traffic. No, kung nakakotse ka, ang mahal ng krudo, ang mahal ng gasolina. That is why nabuhay uli yung proposal na compressed work week. No, at yan,
parehong magiging ng advantages ang employer at ang mga employees dito. Malaking paborito sa mga empleyado, lalo na kung malayo yung pinapasukan. Although 4 na araw na lang, pero haba yung oras. Siyempre dapat ma-compensate din or maibigay mo yung nawalang 1 araw na trabaho at maidugtong mo dun sa 4 na araw. So yung 8 hours mo madadagdagan talaga para naman hindi lugi yung employer, di ba? So win-win solution to dahil patuloy ang sigalot, problema sa gitnang silangan. Naggegerahan sila doon dahil may gera, sinara yung parte ng dagat dyan, no? Strait of Hormuz, hindi makadaan ng mga nagsusupply ng langis, ng krudo sa iba't ibang bansa. Kasali na tayo doon. Pag nagkaroon ng konting supply ng langis, tataas ang presyo ng langis, krudo at gasolina. So, para maiwasan ang dagdag na gastos sa mga empleyado, lumutang ulit itong proposal na ipa-implement ang 4-day work week, no? Yung compressed work week. At palagay ko naman ito ay makakatulong sa lahat ng empleyado at pati sa mga employers natin. Okay? So, kung meron po kayong katanungan, comment na lang below. At kung pwede lang, sana pwedeng mag-like at share at mag-subscribe po kayo dito sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know